Sige! Ubusin niyo lahat ang mga yan. Wala kayong ititirang buhay nang wala nang maglakas loob na kumalaban sa atin. Pablo, anong tinatayo-tayo mo yan? Ha? Kumilos ka! Patunayan mong karapat-dapat ka sa tronong ibinigay sa'yo. Kahit kailan talaga, napakakupag mong kumilos. Ano bang ginagawa mo? Bakit hindi ka? Tiyo, tapos na. Patay na yung matandang kinainisan mo. Mabuti naman kung gano'n. Ayos yan. Binabati kita sa katapangan mo. O siya, sige. Maghanap ka pa ng magagawa mo. Ako na bahalang sumunod sa lugar nito. Ako nang bahala sa bagay na yan, Tiyo. Ako yung nakapatay sa pinakamatandang babaylan na kalaban natin. Kaya ang gusto ko, ako ang tatapos sa gawain dito. Pinahanga mo ko, bata. Hindi ko akalain yun lumpo-lumpo at mahina sa mundo natin ay ibang lakas ang ibinibigay sa mundong to. Siguro'y naaakit ka ng tubo ng tao, ano? Magandang araw sa'yo, Miss Clar. Paano kung sa harapan mo mismo, masaksihan mo kung paano pinagpapatay at inubos ang buong komunidad na kinabibilangan mo. Higit sa lahat, ang gilitan ng leeg sa mismong harapan mo ang iyong pinakamamahal. Gugustuhin mo pa bang mabuhay? Itago niyo na lang po ako sa alias na Athena. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Oh, gising ka na pala. Kumusta yung pakaramdam mo? Oh, itong tubig oh. Uminom ka muna. Nasaan ako? Sino ka? Pablo. Oo, yun yung pangalan ko. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Athena. Anong ginagawa natin dito sa talon, Pablo? Nasaan yung... Teka, anong lugar to? At saka nasaan sila? Ayos ka lang ba? Itong maruming damit ko. At saka yung mga peklat ng paso sa braso ko. Ibig sabihin ba nun? Hindi lang panaginip yung nangyari sa pamilya ko at sa mga katribo ko. Patawad, Athena. Iniligtas mo ba ako? Parang ganun na nga. Teka, bakit may mga tubig na lumalabas sa mga mata mo? Kasi umiiyak ako eh. Ha? Umiiyak ka? Hindi ba dapat yung mga bata kapag umiiyak malakas yung boses? Pablo, gusto kong bumalik sa tribo namin. Dahil kailangan ko silang makita. At saka para kung may buhay pa dun, may ililigtas din natin sila. Pasensya ka na, Athena. Ang totoo niyan, sinuyod ko naman dun eh. Pero ikaw lang talaga yung ligtas dito. Hindi naman ligtas magpunta dun dahil marami pa nakabantay na nakakatakot na nilalang. Kung ganun, paano mo nasuyod yung komunidad namin? Hindi ka ba hinuli ng mga masasamang nilalang? Kasi nagtago ako sa kanila. Kahit panong buhatin mo ko, nagawa mo pa rin magtago. Oo. Marami naman kasi ibang daanan eh. Hindi na ako kumibo noon pero niyakap ko ang dalawang tuhod ko. Doon ay tahimik kong iniyakan ang pagkawala ng mga taong mahal ko. Ang buong akala ko ay bahagi lang yon ng isang masamang panaginip. Pero hindi. Dahil ng mga sandaling yon, sa edad na 12 ay pilit kong pinaunawa sa sarili na ako na lang talagang mag-isa. Ang totoo, hindi ko alam kung paano ako magpapatuloy sa buhay o kung mabubuhay pa ba ako. Hindi ko na malayang wala na palang patid ang pag-agos ng luha ko. Hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi tulad ng ibang normal na bata. Yon ang unang boses na umiyak ako. Pero nakakapagtakang walang boses. Panay lang ang lunok ko ng sariling laway at singhot. Habang ang dibdib ko noon ay parang dinaganan ng napakabigat na bato.
Bakit ang tahimik mo, Pablo? At saka, sinusundan mo ba ako? Oo. Bakit mo ba ako sinusundan? Wala ka bang bahay na uuwian? Baka hinihintay ka na ng pamilya mo doon. At saka, teka, ngayon ko lang napansin yung suot mo ah. Bakit ka nakabestida? Babae ka ba? Ano yung bestida? Ayan oh, yung pang ibaba mo na kulay itim. Babae lang ang nagsusuot niyan sa amin eh. Tapos, ano yan? Espada ba yan? Oo. Para sa protection ko. Alam mo, pakiramdam ko talaga hindi ka taga rito. Teka, alam mo? Oo, para kasing nag-o-obserba ka lang mula pa kanina eh. Parang wala ka ding alam sa amin. Saan ka ba talaga galing? Sa malayo ako galing. Sigurado ako hindi mo pa napupuntahan yun. Ganun ba? Pero bakit ikaw? Napuntahan mo ko tapos nailigtas mo pa ako. Ang totoo niyan, nadaanan lang talaga kita. Ay, paano na pala yan? Saan na tayo pupunta ngayon? Nagugutom na ako eh. Ako nga din eh. Teka, Anong inaamoy mo? pagkain na Tina. Pagkain? May nag-iihaw ba? Parang wala naman eh. May naamoy ako. Malapit lang dito. Papalapit na siya. Tulong! Tulungan niyo ako! Inaabol ako ng baboy na mo! Tulong! Andiyan na siya! Andiyan na! Hindi! May bata! Anak na! Tumakbo din rin kayo! Takbo! Oh, pagkain nga! Teka muna! Paano mo nagawa yun ha? Hindi naman kita nakita umalis sa pwesto mo ha! May bata, nakita mo ba? Oo, hindi mo kasi nakita dahil ang liit ng mga mata mo. Natatakpan niyang mga malalaking mong pisngi eh. Abat matabilang dila mong bata ka? Teka nga muna, sino ba kayo at saan kayo galing? Bakit ganyan ang mga itsura? Uy! Uy! Bakit mo kinagat ng ilaw yan? Diyos ko! Oh, bakit ba? Patay na to eh. Paano hindi mamamatay? Ayan at halos maubusan ng dugo. Ba't mo sinakmal sa leeg? Teka, anong klase kayo? Mga tao naman kayo, hindi ba? Nandito lang naman kami para kumain eh. Ano? Huwag niyo akong kainin. Pakiusap naman oh. Ibig ko sabihin, kumain ng baboy mo. Kahit mukha ka namang baboy, ayoko sa'yo no. Magkakasakit pa ako sa'yo eh. Abat ikaw talaga. Hoy lalaki, may tanong ako. Paano mo to hinahanda para makain niya? Hoy, may pangalan ako no? Huwag pre. Pasensya na, susunod na ako. Kakailanganin mo ba to? Hindi na. May itak akong dala. Akin na nga yung itak mo. Marunong siyang marunong yung bata oh. Sige ha, alis na ako. Oh, teka muna. Kailangan kasi ng bata ng matutuluyan eh. Naku, hindi ako nag-aampon ng bata lalo na babae. Abner, may pakasindi ka ba dyan? Teka, kailan ko binanggit sa iyo ang pangalan ko? Saka anong tawag mo sa akin? Abner? Wala ka talagang galang. Sa bahay mo na lang natin to linisin, Abner. Nag-iisa ka lang naman dun eh, di ba? Isa kang broong bata. Paano mo nalaman ang buhay ko? Madali ka kasing basahin. Mabait ka naman at saka malambot naman yung puso mo. Sus, hindi naman masyado. Sinambot nga lang ng tiyan mo. Wala akong bahay, saka sino ba kayo para tulungan ko? Oh, ito. Alam ko malaking bagay dito sa inyo yung ganito. Kunin mo to. Pero isama mo yung bata kasi kailangan niya ng ligtas na lugar. Ano yan? Ebak ng dilaw tapos pinatigas? Alam mo ikaw, malaki naman yung ulo mo pero mukhang puro tubig yung laman. Hindi ka ba marunong tumingin ng ginto? Ginto? Ito ginto? Bakit ganito yung tsura? Parang pinagtripan lang na lamot akin bago pinatigas. May ganyan talagang klase ng ginto.
Mukhang hindi ka pa nga nakakakita ng ganyan eh. Ay naku, Sigurado kang ginto to ha. Kapag ako niloko nyo. mas mukha ka pa nga manloloko kumpara sa amin eh. At saka, buhatin mo na nga yung kapatid mo doon. Lilinisan pa yan eh. Kapatid, hindi ba't masyado kaya ito nagiging mapanglait ng bata ka? Hindi porket may ginto kayong binigay, pwede mo nang husga ng buong pagkatao ko. Wow, ang galing ah. Pwedeng-pwede na. Sa palagay mo matatanggap na sa radio station? Oo, nangangailangan din naman sila ng mga tunog hayop dun minsan eh. Bastos talaga siya oh. Anong ginagawa niyong dalawa? Ha? Nag-aasaran kung sino yung unang mapikon, talo. Eh, ang lakas pala mga asar ng anak mo eh. Hindi ko siya anak. Kapatid? Hindi din. Eh ano? Wala. Hindi ko siya kaano-ano. Ha? Alam mo, mas malala pa sa sayad mo kumpara sa kanya. Sayad? Ay, Diyos ko po. Nagpakagat na lang sana ako sa baboy ramo kanina. O siya. Paano nga ba ihanda yung karne para maipakain kay Athena? Ito na nga, ayusin na. Maghahanap lang ako ng kawayang paglalagyan dyan. Hindi ko mabubuhat ng mag-isa yan eh. Bubuhatin? Saan dadalhin yun? Eh di sa bahay para malinisan at pagkatapos ay iluluto. Alam mo kung ako mukhang manluloko. Ikaw mas mukhang isip bata kumpara doon sa kasama mo. Sigurado ka hindi mas matanda sa'yo yung batang yan? Ay, oo naman. Ilang taong ka na ba? 100 tsaka 18. Ano? O siya, halika na. Ituro mo na sa amin yung daan papunta sa bahay mo para madala ko na to doon. Teka, paano mo nakaya yung buhatin? Kinuha ko lang saglit tapos sinabit ko sa balikat ko. Parang ganito oh. Aray ko! Ouch! Ang balakang ko! Nahati na yata! Aray ko! Grabe ka naman! Bakit mo binitawan? Oh, hindi ba't gusto mo malaman kung paano ko binuhat, diba? Hindi na! Literal ka palang sumagot eh! Sino yung lakas mo? Hindi tatagal ang buhay ko dyan, pero paano mo nagawa yun? Mas mabigat pa sa'yo yan ah! Binuhat ko nga lang. Oo na, sige na! Tara na nga! Malayo-layo ang bahay ko dito. Baka magdidilim na tayo dumating doon. Doon na lang natin linisan to sa malapit na ilog sa bahay. Sinundan namin ang lalaking nagpakilala bilang si Abner. Sa unang tingin pa lang ay batid ko ng mabuti siyang tao. Hindi sa pagyayabang pero kahit sa edad kong 12, nararamdaman ko na kung hindi mabuti ang kaharap ko. Nakikita ko yon sa paraan nila ng pagsasalita, sa kilos ng mga mata at katawan, at higit sa lahat, sa enerhiyang binibigay nila sa akin. Gaya ng sinabi niya ay malayo nga ang bahay nila. Mabuti na lang at sagana sa malinis na ilog ang lugar na yon, kaya hindi ako nauuhaw. Ang daming kwento ni Abner, habang si Pablo naman, tahimik lang at pansin kong magala ang paningin sa paligid. Kung sa tribo namin, pwede mo siyang ikumpara sa isang gwardya sibil na laging alerto sa paligid. Nang marating ang sinasabing ilog, buong husay na kinatay ni Abner ang malaking baboy ramo. Alam mo ikaw, mukha ka namang normal na bata. Matanda ka na nga lang mag-isip at makipag-usap. Pero yung kasama mo na hindi mo naman tatay o kapatid, may kakaiba sa kanya. Hindi mo ba ramdam? Ano bang kakaibang sinasabi mo? Kakaiba siya kumilos, ang bilis. Tapos ang lakas-lakas niya. Akalain mong nabuhat niya to? Normal lang naman yung ganun sa tribo namin. Ano? Anong tribo? Oo, sa tribo namin mga babaylan, normal lang yung mga ganong kilos. Bakit sa inyo, hindi ba? Kaya ka ba mabagal at saka mahina? Grabe, wala na akong sinabi sa'yo na hindi mo ako nilait ah. Hindi kita nilalait, no? Totoo lang naman yung sinasabi ko. Kung ganyan kang kumilos, di hamak na mas mahina at lampa ka kumpara sa amin. Diyos ko, mga laman lupa ba kayong nagkatawang tao? Lamang lupa? Hindi ah. Walang kakayahan yung mga yun maging wangis tao. Ibig sabihin, totoong may laman lupa? Oo naman. Hindi mo ba alam? Hindi pa ako nakakakita ng mga ganun eh. Anong itsura nila? Yung mga diwata, magaganda ba sila ha? Bakit mo sinasabi kung hindi mo pa pala nakikita? At saka, maganda?
Ano ba yung maganda tsaka hindi? Alam mo, akala ko matalino ka na. Maganda lang, hindi mo alam kung ano. Eh hindi ko naman mata yung mata mo eh. Hindi ko alam kung sa paningin mo pangit ako. Pero sa paningin ko, maganda ako. Kakaiba ka mga tuwiran ha. Pero alam mo, tama ka. Pangit ka talaga sa paningin ko, no? Ang liit-liit mo sa edad mo pero ang lakas ng boses mo. Tapos yung buhok mo, sobrang kapal. Ang laki ng mga mata mo, ang liit ng mukha mo. Bakit ikaw? Maganda ka ba sa paningin mo? Aba, syempre naman. Kahit ganito ako, maraming babae yung naghahangad na mapansin ko, no? Ilan sa kanila yung pinansin mo na? Wala. Wala akong panahon sa kanila. Hinahanap ko pa ang magpapabilis sa tibok ng puso ko eh. Ay, salamat. Buti naman kung ganun. Oh, ano na namang ibig sabihin nun? Mabuti na nga lang hindi mo sila pinapansin. Kawawa naman kasi sila eh. Hindi pa ba tapos yan? Patapos na rin to. Lilinisan ko na lang tong laman loob. Siguro, itapon mo na lang yan. Abay, wag. Marami pang pwedeng gawing luto dito. Mauulam ko pa to ng isang linggo eh. Uy, akin na yan. Sinabi ko nang itapon mo na eh. Akin na yung hayop na yan. Tara na. Nasaan ba yung bahay mo? Ano bang problema mo? Bakit ka nagmamadali? Papadilim na kasi. Delikado na dito. Anong delikado? Wala naman tayo sa gubat. Ligtas na kaya dito. Athena, bawa ka sa kamay ko ha. Tapos bilisan mo yung paglalakad. Oo, sige. Ano bang problema yung dalawa? Nasaan nasabi yung bahay mo? Andun. Ayun oh, yung nag-iisa dun. Nasa bundok na yon? Ang sabi mo malapit na dito. Malapit naman na yun. Teka, ang lakas naman nun at parang ang dami. Kinampa nagkalahi ng maraming asong lobo dyan. Hoy, hindi niyo ba kayang bilisan yung paglakad nyo? Lakad? Ayos ka lang ba, pre? Takbo na nga itong ginagawa ko pero lakad pa din ang tingin mo. Oh, ano ginagawa? Ah! Namalayan ko na lang na nasa tapat na kami ng bahay ni Abner. Hindi ko alam kung paano niya kaming nabuhat ng sabay-sabay. Basta't ang alam ko, karga niya ako noon sa kabilang kamay niya. Habang si Abner naman ay bitbit niya sa kwelyo ng damit nito. Nang ilapag na kami ay dumiretso agad si Abner sa gilid ng bahay niya. At doon dumuwal ng dumuwal. Oh, pumasok ka na sa loob ng bahay, Athena. Alis lang ako sandali ah. Huwag kang lalabas dyan, naiintindihan mo? Oo, sige. Anuhin ko itong maliit na kutsilyo na to. Baka kahit butik hindi mapatay na ito eh. Pero teka muna, anong aaligid? Ano ba talaga humahabol sa inyong dalawa at dinamay niyo pa ako ha? Tapos ikaw naman, inaasahan kong babantayan mo yung bata ah. Kapag may nakita kang aaligid-aligid dito, gamitin mo to. Ano ka mo? Teka muna, hoy! Nasaan na yun? Buisit, ano ba itong pinasok ko? Yung bata? Oo nga pala yung bata. Pero babantayan ko talaga yung nakakainis na batang yun. Buisit naman talagang buhay to oh. Abner! Ay, buisit na bata! Ano ba? Bakit ka nang gugulat ha? Saka anong ginagawa mo dyan sa loob ng bahay? Paano ka nakapasok dyan? Teka muna, huwag mo sabihin. Ano ba? Pati ba naman pintuan ko? Buisit naman talaga eh. Paano kita poprotektahan kung sira tong pintuan ng bahay? Pasensya ka na, Abner. Malaki naman ang kapalit ng ginto na bigay niya sa'yo eh. Kahit lagyan mo pa ng pinto bawat parte ng bahay mo, pwede. Nagpapatawa ka ba? Sige, makakabili ako ng panggawa sa pintuan ko. Sino mag-aakit dito? Ikaw ba? Tutulungan kita. Sarili mo, hindi mo maprotektahan sa kung ano mang humahabol sa inyo tapos tutulungan mo ko? Sa liit mong yan, ano kaya mong gawin, ha? Buisit talaga. Hindi nga ako magnanobya para walang obligasyon tapos biglang may bata akong kailangang alagaan. Ay, nakakainis. Hindi na ako nagsalita at naupo na lang sa kawayang higaan na naroon. Nasasaktan ako sa mga naririnig ko. Idagdag pa na kagagaling ko lang sa nakakahilakbot na karanasan. Pero hindi ko naman masisisi si Abner ng mga panahong yon. Nang suriin ko ang bahay niya, pang isang tao lang talaga yon.
simple at sapat lang para sa kanya. Hindi ko na malayang dumadaloy na naman ang luha sa mga mata ko. Bigla ko na lang kasing naalala ang lola ko, mga kapatid ko at magulang, pati na rin ang mga kaibigan. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na silang lahat. Nakayukyuk lang ako sa tuhod ko, nang hindi ko na malaya na nakaidlip na pala ako. Pakiramdam ko ay binalik akong muli ng panaginip ko sa gabing yon sa halos ayoko na sanang maalala. Doon ay hindi ko malinaw na nakikita ang itsura ng nilalang na gumilit sa leeg ng aking lola. Athena, hoy bata, tulog ka ba o umiiyak? Huwag po! Huwag po! Huwag! Kalma lang, hindi naman kita inaano eh. Oh, umiyak ka? Okay lang ako. Pasensya ka na sa akin ha. Naging pabigat patuloy ako sa'yo dito. Hayaan mo, bukas aalis na ako. Ano nga alis? Gusto mong patayin ako ng weirdong lalaki na yun? Dito ka lang, walang aalis. Pero galit ka sa akin, di ba? Hindi ako galit. Siguro, nabigla lang ako, natakot, ganun. Ngayon lang kasi ako nakarinig na ganung mga alulong eh. Tapos yung ginawa pa kanina nung lalaking yun, hindi ko maintindihan kung paano niya tayo nadala dito ng ganung kabilis. Hilong-hilo talaga ako eh. Pasensya ka na kung may nasabi man ako hindi maganda kanina. Okay lang yun. Alam ko namang isip bata ka pa kaya pumapatol ka sa mas bata sa'yo eh. Ano? Ikaw? O yan, kumain kang mag-isa mo dyan. Kaso to batang to, lakas mang inis. Nang lumabas na siya ng pintuan ay tinitigan ko naman ang pagkain na nasa dahon ng gabi. May gabi doon at inihaw na karne ng baboy ramo. Kumalamang sikmura ako. Kahit malungkot ay hindi tinalo nun ang gutom na nararamdaman ko. Kinain ko ang hinain ni Abner at naubos ko yon. Busog na busog ako nang lumabas ako para itapon na yung dahon ng gabi. Nakita ko si Abner sa tapat ng niluluto niyang mga karne. Marami-rami yon, kaya lumapit ako. Nakita kong doon na din siya kumakain at mukhang sarap naman siya. Ang dami naman yan, Abner. Mauubos mo ba lahat yan? Nakakagulat ka naman, bakit ka lumabas? Hindi ba bawal ka lumabas? Madilim naman na eh. At saka nakakainip sa loob ng bahay mo. Wala akong makausap kundi mga butiki at saka anay. Hindi ka ba pagod? Dapat nagpapahinga ka na. At saka lumapit ako kasi nakita ko marami ka pang niluluto. Gutom na gutom ka ba? Hindi lang yan para sa akin no. Mamaya uuwi na yung mga alaga ko. Siguradong gutom na din yung mga yun kaya dinagdagan ko na yung niluluto ko. Minsan lang sila makakatikim ng ganito kasarap na karne. Ito naman mga to, pinapausukan ko talaga para tumagal ng ilang araw o kahit ilang linggo pa. Hindi mo ba alam ang ganitong paraan? Ginagawa din namin yan sa tribo. Lalo na kung malapit na yung tag-ulan. Sino ba yung mga alaga mo? Marami ba sila? Dalawa lang, magsyota. Ha? Oo, nandyan na pala sila. O, halika kayo dito. Ipapakilala ko kayo sa bago niyong mga kalaro. Bilis! O, Athena, sila ang mga alaga kong aso. Si Tata at Toto. Magsyota na sila simula maliliit pa. Kumusta kayo, Tata? Toto? Pasensya na kayo sa amo nyo, ha? Pinagkakaasundo na kayo kahit mukhang magkaibigan lang naman talaga kayong dalawa. Oh, eto, pagkain nyo. O teka, bakit naman hilaw yung pinapakain mo sa kanila? Iluluto ko pa yung mga yan eh. Ano ka ba naman, Abner? Nag-aalaga ka ng mga aso pero hindi mo alam kung anong masarap para sa kanila? Pero hilaw? Teka, naubos yun na agad yun? Oh, kita mo na? Saka busog na sila kahit sa ganun lang. Diba, Tata, Toto? Grabe kang bata ka. Ano pa bang hindi mo alam? Alam ko talaga lahat. Kahit nga iniisip mo ngayon, alam ko eh. Ano? Iniisip mong patulugin ako sa kapag gamit yung mga dayami para ikaw sa papag. Sinasabi ko na nga ba? May samaligdo kang bata ka eh. Maligno agad? Sinabi na kasing mga babaylan kami, hindi kami mga maligno. Mas mukha ka pa nga maligno sa akin eh. Grabe yung lupit mo. Total, nalaman mo na din naman ang iniisip ko. Mabuti pa, ayusin mo na yung hihiga mo dun.
Gusto mo bang malaman kung ano naman yung iniisip ni Pablo? Pablo? Oo, yung tinatawag mo na weirdong lalaki. Siya ba? Oo, sige, ano iniisip niya ngayon? Ang nasa isip niya, komportable akong natutulog kasi pinagkatiwala niya ako sa'yo. Pero kapag naabutan niya ako sa lapag na dinaig pa yung ibong mangingitlog sa dayami, sigurado kahit tulog ka, hindi siya mangingiming buhusan ka ng tubig. Nakita ko siyang napalunok ng ilang beses bago ako sinimangutan. Bumubulong-bulong pa siya habang kumakain. At nangingiti akong pumasok na sa loob ng bahay para ayusin yung dayami na sinasabi niya. Pero nang tangka na akong hihiga doon, bigla na lang na akong binuhat at inilapag sa papag. Walang imik siyang nahiga sa dayami ng padarag. Saka naman ako tinalikuran. Kalagitnaan ng gabi nang may maramdaman akong mga pagkilos sa paligid. Hindi pa lumalalim ang tulog ko noon, kaya napapalikwas ako at nakiramdam. Mabibilis na mga paang umiikot sa bahay. Mahihinang angil ng mga aso na para bang takot na takot sila. Hindi ko na hinintay pang may bumulagang nilalang sa amin. Agad akong kumilos at nagtago sa ilalim ng makipot at madilim na papag. Sino kayo? Diyos ko, mga asong nakatayo. Anong kailangan nyo, ha? May hinahanap kami. Athena, teka, nasan yung batang kasama ko? Kinuha nyo ba? Hinahanap namin ang pamangkin ko. May daligaw ba dito sa kubo mo? Isang lalaking may kahabaan ng buhok. Ha? Wala. Mga anong klaseng nilalang kayo? At kinuha nyo ba yung bata? Wala kaming alam sa sinasabi mo. Walang silbing nilalang. Nga muna. Bakit? Amoy akong pamilyar na aroma. Tama. Dito ka nang gagaling. Sino ka, ha? Ha? Abner ang pangalan ko. Anong naamoy mo? Hindi ikaw yan! Baho mo! Makaalis na nga! Nakakasira ka ng gutom! Pero, mukhang wala nga siya dito. At sa kalapit na bundok. Tara na! Magganap pa tayo sa ibang lugar! Teka sandali! Siniraan niyo yung pintuan ng bahay ko tapos nalayas kayo ng... Sabi ko na nga ba, ako yung mag-ayos niyan eh. Mag-iingat kayo ha. Salamat sa perwisyo. Mababalahibong mga paalang ang nakikita ko mula sa ilalim. Mga balahibong pamilyar sa akin at kailanman ay hindi ko na magagawang kalimutan. Nang mawala na sila maging sa paligid ay hindi muna ako lumabas. Natatakot ako na baka bigla na lang silang bumalik agad. Mula sa ilalim, dinig na dinig ko ang pagkataranta ni Abner. Lumabas na din siya habang tinatawag ang pangalan ko. Hindi ko nalintana dahil mas nangingibabaw sa akin ng takot. Hindi talaga ako lumabas hanggang sa hindi ko namamalayang nakatulog na pala ako. Ano? Pinabayaan mo siya? Anong pinabayaan? Tignan mo nga itong katawan ko. Puro kati-kati dahil sa dayaming hinigaan ko. Komportable siya sa sarili kong bahay. Diyan sa papag natutulog ng busog. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang siyang nawala nung nagising ako dahil sa pambubulabog ng mga taong lobo na yun. Taong lobo? Oo, bakit? Ano bang tawag sa mga asong nakatayo na parang tao? Abner, mga aswang yung mga yun. Pasalamat ka at busog sila. Dahil kung hindi, baka naging laman siya nga nun. Wow naman! Kung ganun eh, sinasabi mong maswerte pa ako ngayon dahil nakaligtas ako? Paano mo naman nalaman mga aswang ang mga yun? Kaya ka ba umalis kagabi para makapagtago sa kanila? Wala ka pala eh, duwag ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Tsaka teka, mahabang buhok? Hindi kaya ikaw ang hinahanap nila? Hoy, huwag mo iliko yung usapan, Abner. Nasaan si Athena? Oo, pwede ikaw nga yung hinahanap nila. Sayang, ba't hindi ko naalala kagabi na mahaba palang buhok mo? Hindi ka sasagot? Sorry, hindi ko din alam. Bigla na lang siya. Nawala kagabi. Ano? Huwag mo sabihin. Hindi sila kumuha. Pwede ba pitawan?
Ang rahas mong tao. Ikaw na nga itong naghihingi ng pabor sa akin O ito naman mainit agad ang ulo mo. Bawal na ba ako magreklamo ha? Bakit ba ang aga-aga nag-aaway kayo? Athena! Lintik na bata ka. Halos mapatay na ako ng taong to. Nandiyan ka lang pala. Saan ka nagpunta ha? Hindi naman ako umalis eh. Nandito lang ako sa bahay mo, Abner. Huwag mo nga akong pinagluloko ha. Wala ka dyan. Eh, nandyan nga ako. Athena, pinag-alala mo naman ako eh. Pasensya ka na, Pablo. Natakot kasi ako kagabi eh. Akala ko, papatayin din nila ako. Hayaan mo na yun. Patawad at iniwang kita Naiintindihan ko naman. Dahil hindi mo naman ako obligasyon. Wow! At ano ko? Trip nyo lang gawing taga-alaga? Akala ko ba nag-sorry ka na sa akin kagabi, Abner? Hindi ba bukal sa loob mo yun? Ha? Bukal? Kaya lang... Ito pa idagdag mo dun sa binigay ko. Tsaka bumaba ka na sa bayan at ipapalit yan. Tapos hanapan mo si Athena ng mga kailangan niya. Wow! Hanip talaga! Unang-una, sirang-sira na tong bahay ko dahil sa mga asong tao na yung kagabi. Pag uwi mo, maayos na to. Ayusin ko habang wala ka. Imposibleng magawa mo yan ng ilang oras lang. Kukuha ka pa ng mga kakailanganin dyan. Ano ba? Gusto mo ba magawa to o hindi? Aba, syempre gusto ko. Kung ganun, ano pa iniantay mo? Malis ka na. Eto na. Siguraduhin mong gagawin mo yan ha. Hindi nyo man lang ako pinakape muna. Hindi ko maiwasang mapangiti habang pinagmamasdan si Abner pababa. Halos maganda dapa-dapa na kasi siya dahil nasa amin ang atensyon niya. Nang harapin ko si Pablo, sa akin naman nakapokus ang atensyon niya. Hindi ako nagbaba ng tingin. Sa halip ay tinitigan ko din siya sa mga mata. Hindi ko maintindihan kung anong emosyon ang nasa mukha niya. Sa unang tingin, iisipin ng kahit sinong wala lang yon. Pero dahil napakadali lang noon para sa akin ang bumasa ng damdamin ng kaharap ko, ramdam ko ang lungkot, pangamba at pagdududa sa mga mata niya. Hindi ka ba nagugutom, Pablo? Ipagkain pa dyan, oh. Busog pa ako. Tsaka alam mo, Athena, kakaiba kang bata. Lahat ng bata sa tribo namin sadyang kakaiba. Bakit? Ano bang normal na bata para sa'yo? Ang normal na bata sa akin, alam kong bata yung kaharap ko. Pero kapag ikaw, pakiramdam ko hindi tayo nagkakalayo na edad eh. Matapang ka at saka matatag sa edad mong yan. Wala naman kasi akong magagawa kung hindi ang magpakatatag. May dahilan ng bathala kung bakit buhay pa ako ngayon. At kailangan kong alagaan ang buhay ko alang-alang sa mga katribo ko na nagbuwis ng buhay. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, lagi ako nasa likuran mo. Poprotektahan kita. Pero bakit? Ha? Bakit mo ako pinoprotektahan? Hindi naman kita kilala eh. Siguro isipin mo lang na ginagawa ko to para gumaan yung pakiramdam ko. Kasi kapag tumutulong ako sa nangangailangan, magaan sa pakiramdam. Kung ganun, siguro dapat simulan mo na yung pag-aayos ng bahay ni Abner. Baka magwala na naman yun na parang bata kapag umuwi siya na ganito pa din yung bahay niya eh. Alam mo, tama ka. Paano? Dito ka muna. Kukuha lang ako ng kakailanganin ko dito Huwag mo na akong alalahanin. Umaga naman ngayon eh. Magluluto na lang ako ng pagkain ko. At saka nung magsyota sa likuran. Ha? Magsyota? Oo, sina Tata at saka Toto. Hindi mo pa ba sila nakikilala? Tata! Toto! Halina kayo dito. Bakit ganun? Bakit ayaw nilang lumapit? Ay, ako na nga lang lalapit sa kanila. Nang malapitan ko ang mga alagang aso ni Abner, nakita kong nakayukyuk lang sila sa isang sulok. Mukhang malungkot at takot sa kung anong bagay. Hinaplos ko ang mga ulo nila at kinausap sila ng mahinahon. Pero dahil ayaw talaga nilang umalis sa silong ng bahay, kinuhaan ko na lang sila ng malalaking tipak ng karne at ipinakain yon sa kanila.
Pagkatapos ay mga buto naman ang iniabot ko para gawin nilang laruan. At kahit papano ay nabawasan ang takot na nararamdaman nila. Habang nagluluto ako ng pagkain ay masaya ko namang pinapanood si Pablo sa ginagawa niya. Napakabilis ng kilos niya at hindi ko maiwasang mamangha at magtaka. Kasi kahit ang mga katribo kong bihasana sa mga kakayahan nila, hindi ganun kaliksi kumilos. Para siyang ipo-ipo na hindi napapagod pumaroon at pumarito. Hindi ka ba kakain muna o iinom? At saka, bakit pati bubong at dingding inayos mo na? Gusto ko masiguro yung seguridad niyo kapag wala ako eh. Etong pagkain kumain ka na muna. Sige lang. Hindi naman ako nagugutom eh. Sus, hindi ako naniniwala sa'yo. Kanina mo pa kayang tinitingnan yung nakasampay at binibilad na karne. Yun ba yung gusto mo? Ha? Anong sinasabi mo? Nakita ko kaya napapaluno ka sa tuwing tinitingnan mo yung mga hilaw na karne. Gusto mo kuhanan kita nun? Okay lang sa'yo. Hindi ka magtataka o magtatanong man lang kung bakit ko gusto ng hilaw? Hindi. Si Lola kasi madalas kumain ng hilaw na atay. Umiinom din siya ng dugo ng ahas. At sa tribo namin, natural yon na pampalakas ng pisikal na katawan at saka ng isip. Talaga? Kumakain ng hilaw yung mga babaylan? Oo naman. Kahit nga ako kumakain ako ng hilaw na atay at dugo ng ahas eh. Nakakabilib ka naman, Athena. Dito ka lang Kukunan kita nun ng sariwang karne. O sige, salamat Sa edad na 12 ay sanay naman akong makakita ng mga kakaiba. Pero hindi lang kasi basta kakaiba si Pablo. Kahit na mabuti siya sa akin at alam kong mabuti ang puso niya, ramdam ko ang bigat ng enerhiyang taglay niya. Pagbigay ko nga sa kanya ng karne ay nilantakan niya yun agad. At kapag sinabi kong nilantakan, yung kain na parang gutom na hayop. Alam kong may nililihim siya sa akin na hindi ko basta matukoy. Pero hindi ko na yun masyadong binigyang pansin. Ang importante sa akin ng mga sandaling yun, may kasama akong alam kong masasandalan ko at maaasahan. Putik! Anong ginawa niyo? Paano? O ano? May reklamo ka pa din? Pre, hindi ako nagre-reklamo. Hindi mo ba nakikita sa mukha ko, ha? Manghang-mangha ako sa ginawa mo. Paano mong na-magic ang bahay ko ng ganong kabilis? Wow! Yan tagal mo kasi umuwi. Tsaka, nasa yung mga kailangan ni Athena? Nadala mo ba? Ano kasi? Hindi ko naman alam kung ano-anong kailangan niya. Mabuti pa siguro, sumama siya sa akin at siya na ang mamili ng mga kailangan niya. Ano? Sa dami ng bitbit mo, ni isa wala ka nabili para kay Athena? Meron naman. May tsinelas dyan at ano pa nga ba yun? Laruan. Laruan? Ano bang sinasabi mo dyan? Athena, bata ka pa. Dapat naglalaro ka pa. May binili ako dyan. Mani-mani ka. Gusto mo ba talaga akong makitang maglaro, Abner? Aba, oo naman. Para hindi ka nabuburyong dito. Maglalaro tayo kapag gusto mo. O sige, bukas samahan mo akong maglaro Tuturuan kita. Naku, hindi ako naglalaro ng manika. Hindi. Hindi pwedeng bumaba si Athena sa bayan ng kailang. Kailangan kasama niyo ako. Oo, edi sumama ka. Mas mabuti nga yun eh. Kaya lang, magpalit ka naman. Baka akalain ng mga tao galing pa tayo sa laban nila Pulapo eh. May binili akong mga damit dyan para sa'yo. Saka ayaw mo bang magpagupit ng buhok? Ayoko. Hindi siya magpapagupit, no? Wow anong meron sa buhok mo? Nabebenta din ba yan? Bakit hindi yung taba mo yung ibenta mo, Abner? Maraming makikinabang sa mantikang manggagaling dyan. Masyado ka na, Athena. Kahit mataba ako, maliksi akong kumilos. Aray! Baka maliksing lang pa. Aaminin ko na tagpuan ko kay Abner ang ugali ng kuya kong mapang-asar. Medyo mataba din kasi yon at lagi talaga kaming nag-aasaran. Nang muli siyang sumagi sa isip ko, bigla na lang akong nilamon ng hindi maipaliwanag na lungkot. Kung nang mga sandaling yun ay tumatawa pa ako, bigla ay nanlambot ang katawan ko
at nalaglag ang balikat ko. Uy, ano nangyari sa'yo? Biro lang yun. Sige lang, asarin mo lang ako. Gusto ko nga nilalait mo ko para mapilitan na ako magpapayat. Athena! Uy! Gusto ko na lang munang mapag-isa. Pabayaan nyo na lang muna ako. Halika na, Abner. Gusto kong makita yung mga dala mo. Bago sila tuluyang pumasok sa loob ng bahay, nakita ko pang nilingon ako ni Pablo. May simpatya at lungkot sa mga mata niya, pero ngumiti pa din siya. Nang mawala na sila sa paningin ko ay doon pa lang ako yumukyok sa mga tuhod ko. Ang akala ko ay unti-unti kong matututunang tanggapin ang lahat. Pero kahit anong pigil ko sa sarili ko, hindi ko yun tuluyang nakontrol. Hanggang sa ang mga tahimik kong pagluha, unti-unting nagkaroon ng hikbi, ng boses. Namalayan ko na lang na humahagulhol na pala ako ng iyak. Saka ako napagtantong hindi talaga ako ganun kalakas para kayanin yun lahat. Pablo, ganun ba katindi yung nasabi ko para humagulgol siya ng ganyan? Kawawa naman siya. Parang ang sakit-sakit ng iyak niya. Ano bang gagawin ko? Hindi pa naman ako namili ng candy sa bayan. Ano ba naman kasing bunganga ako to, mapagpatol sa bata Uy pre, tulungan mo naman ako. Teka, umiyak ka din? Diyos ko po, ano man pong nasabi kong nakapanakit sa dalawang to, kayo na pong bahalang magpatawad sa akin Matapos ang araw na yon ay hindi na ako ulit umiyak. Nakatulong ang pag-iyak kong yon para maibsan ang bigat na nararamdaman ko. Ang hindi lang basta naalis ay ang malalabong panaginip ko tungkol sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Yung gabing sinalakay kami ng mga nilalang ng dilim. Mula noon ay parang hinahabol ako ng alaala nila, kahit sa pagtanda ko. Ngayon naman na ilang taon na ang lumipas, isa na akong dalagita. At sa hindi ko inaasahang paraan, sa mga panaginip ko rin unti-unting nahantad sa akin ang buong katotohanan. Ikaw ulit? Saan ka ba talaga nakatira? At saka parang lagi ka na lang naliligaw. At saka teka, may sugat ka Di ka nga dito, huwag ka mag-alala. Hindi naman kita sasaktan gusto mo ba to? Mukhang gusto mo ng sariwang karne Kaya lang, manok lang to Okay lang ba? Uy! Bata, teka lang naman muna! Grabe ang bilis mong tumakbo Oh, nasa na? Teka, naubos mo na agad yung buong manok? Teka! Paano ako nasundan? Ha? Hindi tumakbo ko. Ay, ikaw kasi, inagaw mo yung binili kong ulam. Tsaka nagsasalita ka naman pala. Kala ko puro angin lang yung kaya mong gawin. Binibigay mo yung sa akin, di ba? Oo, pwede. Pero hindi ko pa binibigay, kinuha mo na Masama yun Galit ka ba sa akin? Ay, hindi ako galit. Pero gusto ko magsabi ka ng totoo sa akin Taga saan ka ba? Nakita kita kahapon, sinusundan mo ko. Tapos ngayon din. Kasi nakita kong kasama ka ng kuya ko kahapon Kuya mo? Sino kuya mo? Sasabihin mo ba sa kanya na nandito ako? Ha? Bakit? Tumakas ka lang ba sa inyo? At saka, sino bang kuya mo? Yung... Si Pablo. Ha? Kuya mo si Pablo? At saka, may kapatid pala siya? Hindi kami tunay na magkapatid. Pero naging kuya ko na siya. Siya lang kasi yung mabait sa akin Saan ka ba galing? Pakiusap mo ba ako isusumbong sa kanya sumunod lang ako sa lagusan kasi lagi ako malungkot sa kwarto ko Lagusan? Anong ibig mo sabihing lagusan? Hindi ko na nga matagpuan yun Takot na ako. Gutom ako. Buti binigyan mo ako ng pagkain. Teka,
Nasaan ba ang kuya ko? Nakatulog kasi ako sa pinagtataguan ko kagabi. Pagising ko, hindi ko na siya nakita. Umalis siya ulit eh. Lagi niyang ginagawa yun kada 3 araw. Umaalis siya ng madaling araw, tapos babalik kinabukasan na ng gabi. Mamayang gabi, nandyan na siya ulit panigurado. Ibig sabihin, maghihintay ako ulit ng 3 araw bago siya babalik? Siguro, ganun na nga. Kung ganun, 3 araw pa ako magtitiis ng gutom. Ay, gusto ko magsisi na sumunod ako sa kanya. Pero masaya din naman dito eh. Nakakagutom lang talaga. Basta huwag kang mag-alala. Habang nandito ka, ako munang bahala sa'yo. Okay lang ba sa'yo yun? Oo naman. Pero hindi ako pwedeng makita ng kuya. Naku, malalagot ako dun. At saka, kapag nalaman to sa amin, naku, siguradong mapaparusahan ako. Ay naku, huwag kang mag-alala. Sikreto lang natin to, ha? Sa ngayon, gusto mo bang maglinis muna ng katawan mo? Naliligo ka ba? Ay, oo naman po, Ate Athena. Wow, alam mo yung pangalan ko? Oo naman. Minsan ka nang nabanggit sa akin ni Kuya Pablo eh. Talaga? Anong sabi niya? Ang sabi niya, kasing kulit daw kita. Ganon? First lagot siya sa atin. Magkakilala na tayo ngayon at magkakampi na tayo. Talaga ate? May kakampi na ako? Oo naman. Basta't susunod ka lang sa mga utos ko ha. Para hindi ka mapahamak dito. Ano nga pala pangalan mo? Kanina pa kasi tayo magkausap eh. Pero hindi ko pa rin alam kung anong itatawag ko sa'yo. Pedro na lang po, Ate Athena. Kita ko siyang ngumiti kasabay nun ay kumislap ang mga mata niya. Parang nahabag ang puso ko habang pinagmamasdan ko siya. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa kanya. Ang unang pakay ko lang naman talaga sa bata ay ang tulungang makauwi o mahanap ang kamag-anak niya. Kung wala talaga, willing naman akong ampunin siya. Pero nang malaman ko ang buo niyang pagkatao, bigla ay parang dumaloy sa utak ko ang napakaraming posibilidad. Bagay na ilang taon ko na ding pinag-iisipan kung paano isa sa katuparan. Kaya naman ng mga sandaling yon, ang tanging tingin ko kay Pedro ay isang biyaya. Ang katuparan sa napakatagal ko ng panalangin. Athena, mabuti naman at nandyan ka na. Abay, kanina pa kitang hinihintay. Nasaan na ba yung manok ng malinisan na? Ibabalot pa natin yan sa putik at iluluto ng napakatagal. Gabi ka na makakakain kapag nagkataon. Opo, Lola Fati, ito na po. Pasensya na po kayo. Pauwi na sana ako nang bumalik ulit ako sa palengke. Bigla ba namang inagaw at sinakmal ng asong ligaw kanina yung bitbit kong manok? Napabili tuloy ulit ako. Ganun ba? Abay, lokong aso pala yun ano? Marahil labis na gutom kaya nagawang manakmal lang hindi kanya. Kaya nga po hinayaan ko na eh. Si Abner po, nasaan? Naandon, sa labas. Nagpabaga ng mga kahoy at pinaghanap ko ng putik. Baka nandyan lang yun sa likod bahay. Puntahan ko po muna siya la. Siya, sige. Ako nang bahala dito. Naging katiwala namin si Lola Fati nang minsan itong bumagsak sa harap ko habang nasa tapat ako ng simbahan sa bayan. Naroon ako noon at namimili ng sampagita. Wala ni isang nagmalasakit at lumapit sa kanya kaya naawa ako. At nang malaman kong wala na siyang pamilya at kung saan-saan lang din siya natutulog, nagpasya akong isama na siya sa bahay. Hindi naman ako nagkamali na mabuti siyang tao dahil simula nang mapunta siya sa amin, naging magaan na ang enerhiya doon. Para bang nabawasan yung bigat na dating daladala ni Pablo tuwing naroon siya. Abner, ano yung mga yan? Yun narito na pala ang dalagang pinagpala sa lahat. Halika dali, tignan mo. Napakarami nilang pasalubong para sa'yo. Pero ito tignan mo, yung galing sa natatanging asyendero ng baryo natin. 3 sako ng pinakamagandang bigas at 2 tandang ang bigay ni Mar. Babalik daw siya mamayang gabi, akit ng ligaw. Abner naman
Ano bang ginagawa mo? Ha? Nagsisiga ng kahoy. Hindi yan. Yung mga yan, bakit mo tinanggap? Bakit hindi? Grasya yan eh. Grasya para sa'yo. Diyan sa tiyan mo at sa bisyo mong sabong. Pero sa akin, disgrasya ang kapalit niyan. Nagugutom ba tayo para bigyan ng sako-sakong bigas? Athena, maging practical na lang tayo. Hindi naman natin hinihingi ang mga yan. Pusa nilang binigay dahil sobra-sobra kanilang pinahahalagahan. Tigil-tigilan mo nga ako dyan sa bulaklak ng dila mo. Baka gawin kong chicharong bulaklak yan eh. At saka, ibalik mo nga yung mga yan dun. Huwag mong ipapasok yan dito ah. Teka muna, pwede bang itong manok? Hindi nga. Kahit kuko ng manok na yan, ibalik mo sa lalaking yon. Isip naman. Halos magdabog ako papasok sa loob ng kwarto ko noon. Inis na inis talaga ako kay Abner. Dahil kulang na lang ay ipamigay na ako sa mayabang na hasyenderong yon. Imbis na tutulungan ko sana siyang mag-asikaso ng mga kakailanganin, ay pinili ko na matulog na lang. Papikit na sana ako nang maalala ko si Pedro. Sumilip ako sa bintana at nakita ko naman siyang nasa ilalim ng puno, di kalayuan sa bahay namin. Parang inaantok na ang bata kaya naman tinawag ko siya. Mula sa bintana, pinapasok ko siya sa kwarto ko at doon hinayaang makatulog ng komportable. Athena! Athena, iha! Lumabas ka nga muna dyan at luto na itong pinapaluto mong manok. Oo, sige po Lola. Lalabas na po ako. Pedro, dito ka lang ha. Matulog ka lang dyan. Wala namang pwedeng pumasok dito kundi ako lang eh. Oo, sige. Huwag kang mag-alala, ate. Dito lang po ako. Promise. Oh, anong... Hoy, Abner! Sino yung nasa labas? Hindi ko na siya napigil, Athena. Pasensya ka na. Alam mo namang mahirap talaga pigilan ng batang yan. Magulang niya nga, hindi siya makakontrol eh. Pwede bang labasin mo na lang kahit sandali? Ay, alam mo ikaw din ang gumagawa ng gulong to eh. Kung hindi mo sana tinanggap yung mga binigay niya kanina, hindi maglalakas loob yan na pumunta dito. Binalik mo ba yung mga pinapabalik ko? Oo. Ay, naku, Abner. Yung manok bukas ko na ibabalik. Sinasabi ko na nga ba eh. Alam mo, nakakasar ka talaga. Ay, naku, mapipingot na naman kita eh. Ang tanda-tanda mo na, Abner, pasaway ka pa din. Para ka namang nanay magsalita dyan. Dinaig mo pa si Lola Fati. Abay, dapat lang sa'yo yan. Lola, grabe naman, sa inyo pa talaga nang galing yan. Abay, bakit? Totoo naman eh. Lola, ihanda nyo na nga lang ho yung manok at nang maalok natin yung bisita sa labas. Wala kang ilalabas sa pagkain dahil wala akong bisita. Kung hindi mo sila maprangka, pwes ako na ang gagawa. Dito ka lang ha. Ay, laki-laki ng katawan na tapos ang laki naman duwag. Hoy, hindi ako duwag no. Nag-iingat lang. Iha, maging kalmado ka lang ha. Walang idudulot na maganda kung paiiralin mo yung init ng ulo mo. Opo, salamat po sa paalala, Lola. Gaya ng bili ni Lola ay sinubukan ko namang kumalma. Ang totoo, hinarap ko ng maayos yung tao. Pero laking pagsisisi ko dahil na-misinterpret yata ako. Imbis na madali ko sanang maitataboy, ang nangyari ay mas lalo pang tumaas ang ihi niya. Upang hindi naman magmukhang bastos, pinakinggan ko pa rin siya noon. Nangako siya ng kung ano-anong bagay na makakamtan ko sa oras na mapangasawa niya daw ako. Ang siste, puro pabor sa kanya ang naririnig ko. Magsasalita pa nga lang sana ako para itaboy na siya. Nang tuluyan ng mula sa di kalayuan, matanawan ko si Pablo. Lagi naman siyang mukhang walang emosyon. Pero nang sandaling yon, parang kakaiba ang aura niya. Galit kasi ang nakikita ko noon sa mga mata niya. Ang ipinagtaka ko at ipinag-alala ng husto ay nang makita ko siyang duguan at maraming sugat. Oh, kailan ka ba nagkaroon ng manliligaw? Hindi kaya nobyo mo na yon? Mukhang seryosong usapan kayo kanina. Pre. Isa ka pa eh. Di ba't sinabi ko sa'yo na bantayan mo si Athena?
At sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyayari dito. Pero anong ginawa mo? Kinukonsinti mo pa. Nagkakamali ka, Pablo. Hoy, hindi nagkakamali yung mga mata ko ha. Nakita ko na, tinatanggi niyo pa din. Gamatin muna natin yung sugat mo, Pablo. Para kasing ang lalim eh. Huwag mo nga ilis yung usapan na, Tina. Sabihin mo sa akin, gusto mo bang umalis na sa poder ko? Pablo, wala namang ganun. Pwes ano yun? Ang nonobyo ka tapos dito kayo maghaharutan? Kahit kailan talaga hindi ka marunong makinig. Oh, ano? Magtatago ka na naman sa kwarto mo? Hindi mo na naman ako kakausapin na ilang araw? Hoy, hindi pa tayo tapos mag-usap! Umalis ka nga sa dadaanan ko. Ganon? O sige, sa kwarto mo tayo mag-usap. Hindi pwede. Hindi pwede? Bakit? Ano ba problema? Kung gusto kami pag-usapan, dito na lang natin tapusin. May gusto ko ipagtapat sa'yo. Kaya mas maingin tayo lang yung makakaalam. Parte ng pamilyang to si Kuya Abner at Lola Fati. At alam na nila ang lahat. At kung ano man ang sasabihin mo sa akin, pwede na nilang malaman yun. Pablo! Teka na bang ginagawa mo? Sinasabi na mo pumuksan yung pinto eh! Eh ano ba meron dito? Tayo mo ko papasukin ha? Ano ba sinasabi mo? Hindi ba't ikaw pa nga ang nagsabi na kailangan ko ng sariling kwarto dahil... Kagaguhan! Alam ko may nililihim ka, Atina. Kita ko sa mga mata mo. Ano nga yun? Ikaw din naman ah! May tinatago ka sa akin matagal na. Pero pinilit pa kitang paaminin? Hindi, di ba? Kaya huwag kang makasarili, Pablo. Atina, hindi mo alam kung paano ako nabuhay ng ilang taon sa lungkot tsaka pagsisisi. Kung ano man yung nararamdaman mong hirap, mas doble niyan yung pinagdadaanan ko. Atina! Atina, gabi na! Bumalik ka dito, hoy! Huwag na huwag kang susunod sa akin, Abner! Dahil pagsisisihan mo! Sa pangalawang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, doon ko lang muling naramdaman ang bigat. Lakad-takbo ang ginawa ko noon. Walang direksyon at wala din akong pakialam kahit saan ako dalhin ng mga paa ko. Ang akala ko ay magagawa ko ng itago yung sakit hanggang sa magtagumpay ako. Pero sobrang laki pala ng epekto ni Pablo sa akin. Ganun kadali lang niyang nagawang basagin ang pundasyon ng kahinaan ko na kay tagal ko rin na binuo. Nang madapa ako ay doon na din ako sumubsob sa sarili kong mga palad. Humagulhol ako nang may maramdaman akong presensya sa paligid. Nang magtaas ako ng tingin, nakita ko si Mar. Ngising-ngisi siya sa akin habang dilat na dilat ang mga mata. May dalawa siyang kasama na alam kong tropa niya. Tatayo pa lang sana ako para lumayo sa kanila. Nang bigla na lang hawakan ng dalawa sa kasama niya ang magkabila akong braso. Bitawan mo ako, Mar! Pagsisisihan mo to! Sinabi ng... Hindi! Alisin mo yung balisyok na yan sa leeg ko! Ano ba? Lumayo ka sabi eh! Sinabi ng lumayo ka sa akin, ano ba? Isang malahiganteng asong lobo ang bigla na lang napunta sa likuran ni Marnon. Nakita kong nahintakutan yung dalawang lalaking may hawak sa mga braso ko. Binitiwan nila ako saka sila kumaripas ng takbo. Habang si Mar naman, hindi kumikilo sa pwesto niya. Nakaharap pa din siya sa akin habang nakatutok ang balisong sa leeg ko. Nang matitigan ko sa mga mata ang nilalang ay napagtanto ko kung sino siya. Hindi ako pwedeng magkamali. Wala pa akong ibang nakitang mga mata na tulad nun maliban kay Pablo. Pablo? Ikaw ba yan? Hindi maaari. Hindi ikaw yun! Hindi pwedeng ikaw yun! Nagkakamali lang ako. Hindi totoo ang panaginip ko. Nilalaro lang ako ng isip ko. Galit akong sinigawan ni Mar na manahimik sabay diin lalo ng kutsilyo sa leeg ko. Pero ng mga sandaling yon, mas naging dominante ang sakit na nararamdaman ko sa aking puso. Sakit dahil sa kasagutang tumambad sa akin. Papalapit na ang nilalang nun sa amin nang maramdaman ko ang mainit na likidong tumulo sa leeg ko. Kasabay nun ang pag-akyat ng malansang likido sa bibig ko. Sumuka ako ng dugo kasabay ang panlalabo ng mga paningin ko. Naramdaman ko na lang ang hapdi sa leeg ko nang bumagsak na ako sa lupa at makipaglaban ako sa antok.
Panahon na pre, hindi mo habang buhay na may tatago kung sino ka talaga. Nagawa nga kitang tanggapin kahit hindi ka katanggap-tanggap. Si Athena pa kaya na simula maliit pa lang, mahal na mahal ka na. Anong ibig mo sabihin? Mahal na mahal ka bilang kuya, di ba? Bakit? Ano bang iniisip mo? Wala. Hanggang ngayon ba, umaasa ka pa din? Manahimik ka nga dyan, Abner. Pare, nasa tamang edad na si Athena. Bakit hindi mo siya kausapin tungkol dyan? Hindi ako makasarili, Abner. Lalo na't hindi kami uubra nun, sigurado ako. Alam mo kung bakit puro kamalasan ang nangyayari sa'yo? Wala pa kasi. Ang tinatanggap mo na sa sarili mo yung pangit na resulta. Kaya ayan, dinaig mo pa ang may balat sa puwit ngayon sa tindi ng kamalasan sa buhay. Bakit hindi mo muna kasi siya kausapin at tanungin? Hindi daw makasarili no? Nang bumukas ang pintuan ay doon na ako nakatingin kaya nakita na ako ni Abner. Ngiti ang agad na isinalubong niya sa akin at katamtamang yakap. Kasunod niya noon si Pablo na titig naman sa akin. Partikular na sa bandang leeg ko. Kinapa ko yon at doon pala nang galing ang kirot na nararamdaman ko. Saka ko lang naalala ang dahilan kung bakit ako may sugat. Mabuti naman at okay ka na. Ilang araw ka din walang malay Ilang araw? Biro lang, kapon lang naman yun. Wala pang isang araw ngayon. Kamusta ang pakiramdam mo? Masakit pa din to sugat Abner, pwede bang... Kahit hindi mo sabihin, aalis na talaga ako. Ayusin mo to Athena, mapapatawad mo pa ba ako? Humihingi ka ng tawad? Oo, at luluhod ako kung kinakailangan. Tungkol saan? Athena, ang totoo niyan, napakarami ko nilihim sa'yo. Hindi ko lang talaga kinaya magtapat dahil gusto ko talagang tulungan ka. Baka kasi kapag nalaman mo, kumuhian mo ko tsaka iwasan. Tungkol ba to sa pagkatao mo, Pablo? Sa tunay mong anyo? Oo, tama ka. Tungkol nga dun, sa nakita mo itsura ko. Alam ko na alam mong ako yon dahil tinawag mo yung pangalan ko bago ka nawalan ng malay. Pwede bang sa atin na lang muna yung dalawa? Pakiusap naman Pwede naman. Pero bakit ka ba nagkukubli sa katawan ng taong yan? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Huwag ka mag-alala. Ito talaga yung itsura ko. Hindi ko ito ninakaw kahit kanino. Tao ang tunay kong ina, Athena. Tao na may lahi ding aswang. Ipatawad sa mga nasabi ko kahapon Nadala lang ako ng galit. Tsaka pinaliwanag lahat sa akin ni Abner. Kaya naiintindihan ko na. Ipatawarin mo sana ako Mapapatawad lang kita kapag inamin mo na ang lahat sa akin, Pablo. Tsaka, iyan ang aba lahat yun? Athena, ang totoo. Siguro nga, ito na yung tamang panahon. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag pero, Athena, ako kasi yung kumitil sa buhay ng isa sa mga pamilya mo. Alam kong walang sasapat na paliwanag. Naduwag ako nang manindigan ako sa paniniwala ko noon. Pero maniwala ka man o hindi, hanggang ngayon, bit-bit ko yung bigat ng kalooban. Iwan mo na lang muna ako, Pablo. Pakiusap, gusto ko mapag-isa. Naintindihan ko, Athena. Salamat sa pakikinig Hindi ko inihiling na mapapatawad mo ko kaagad. Ang sa akin lang huwag mo sana akong kalimutan, Athena. Ayoko man pero kinakailangan kong paaminin siya. Isa kasi yon sa unang hakbang para makapagsimula na ako. Paglabas ni Pablo sa kwarto ko ay saka pa lang ako nakahinga ng maluwag. Nanatili akong nakaupo sa higaan ko. Tulala ng ilang oras hanggang sa lumalalim na pala ang gabi. Athena, Apo, may dala akong pagkain dito. Maaari ba akong pumasok? Oo, sige Paula. Bukas po yan. Nagluto ako ng masarap na sopas. Eto mainit-init pa. Pero sakto na para kainin. Umusin mo yan, ha?
Maraming salamat po, Lola Fati. Nung araw na nasa simbahan ka, alam kong mabigat ang dalahin mo, kaya hindi ka nagtuloy sa loob. May tampo ka ba sa Diyos, Iha? Hindi naman po sa ganun, Lola. Nasanay lang po talaga ako sa kalikasan ako kumukonekta kapag gusto kong makipag-usap sa bathala. Ganun po kasi yung nakasanayan namin sa tribo. Sa bayan ko na po nalaman na ganun pala yung paraan nila ng pagkonekta sa Diyos. Marahil ay may dilim sa katauhan ni Pablo. Pero alam mo ba ang mas nakakamangha? Nasisiguro kong konting liwanag lamang mula sa'yo tuluyan niyang tatalikuran ng kasamaan. Lola, ano po nalalaman niyo kay Pablo? Matanda na ako, Athena. Nakita ko na ang lahat ng bagay na kayang ibigay ng mundong ito. Mapaglaro ang tadhana at hiling ko na sana ay mapagtagumpayan niyo ang laban na ito. Paano? Magpapahinga na ako, ha? Ayan at naubos mo naman na din. Inumin mo na itong tubig para mailabas ko na yan. Oo, sige po. Maraming salamat po, Lola. Magpahinga na po kayo, ha? Sa loob-loob ko ay alam ko ang nais na iparating ni Lola. Pero buo na ang pasya ko at hindi na yun magbabago. Dahil medyo okay naman na ang pakiramdam, tumayo ako para kumuha ng papel at panulat. Doon ko ay sinulat ang pamamaalam ko para kay Pablo. Ang ginawa kong rason ay para matuto pa kami parehas at mahanap ko na din kung saan nga ba ako nabibilang. Pero ang totoo, nakahanda lang talaga akong tuparin ang mga plano ko. Kasalukuyan akong nag-aayos ng mga gamit ko sa bag nang bigla na lang bumukas ng malaki ang bintana. Mula doon ay pumasok ang hindi ko maipaliwanag na itsura ng mga nilalang. Dahil sa gulat ay hindi ko na nagawang makakilos sa kinatatayuan ko. Nang mabawi ko ang wisyo ko, sisigaw na sana ako para humingi ng tulong. Pero bigla na lang may humampas ng matigas na bagay sa ulo ko. Tina, ate, gising! Nasaan ako? Sino ka? Si Pedro ako, ate. Pasensya ka na kung kailangan mo akong makita sa ganitong anyo, ah. Bawal kasi kaming maganyang tao dito, eh. Ikaw ang batang si Pedro? Oo, ako nga. Bilisan mo, ate. Ikaw na isusunod nila sa putahe ni Yahain kay Kuya Pablo, eh. Kailangan magawa na natin ang plano mo bago pa sila bumalik dito. Ano ka mo? Ihahain kay Pablo? Ano bang ibig mong sabihin? Mamaya ako na ipapaliwanag sa'yo. Kailangan maunahan mo sila, ate. Oo, sige. Maraming salamat, Pedro, ha? Mabuti kang tao. At napatunayan kong mabubuti naman talaga kayo. Maling-mali sa mga turo nila dito. Kaya halika na. Tulungan mo na kaming tapusin ang kasamaan ng Damiel na yun. Pero Pedro, tatay mo siya, hindi ba? Sigurado ka na ba dito? Hindi ko siya tatay. Naging tatay ko lang siya. Kasi gaya ni Kuya Pablo, pinatay niya din ang tatay ko para siya nang tuluyang maghari. Kahit prinsipe kaming may tuturing ni Kuya Pablo, ginagawa na kaming tuta ng demonyo na yun. Kung ganon, huwag na natin siyang pahirapan masyado. Ano, simulan na ba natin? Nang makalagan ang bawat tali sa katawan ko ay sumunod na din ako sa kung saan papunta si Pedro. Sa isang malaki at nakakasulasok na kusina niya ako dinala. Halos bumaliktad na lahat ng dapat bumaliktad sa tiyan ko dahil sa matinding sangsang ng amoy doon. Ilang beses akong nagsuka kaya halos manghina ako. Gayunpaman, hindi ako sumuko. Wala nang atrasan yon. Nandun ako kaya dapat ay itodo ko na. Nagkalat ang dugo at iba't ibang bahagi ng katawan doon. Mapahayop man o tao. Bago ako nagsimula sa pagluluto ay nag-alay muna ako ng dasal. Humingi na din ako ng gabay sa mga ninuno ko, lalo na kay Lola. Isa ng traidor sa lahi natin, Pablo! Napakahaba ng panahon na niloloko mo ang lahing ito! Tag-alaga ka ng kalaban! Damiel! Isa lang siyang musmus na bata! Damiel! Ako ang inyong hari at pinuno! Magbigay galang ka!
Tapos na akong lumuhod sa'yo, Damiel. Pinakilaman mo ang pag-aari ko! Ang mga taong may hinap ay pag-aari ng kahariang ito. Hindi lang sa'yo. Sige, maupo ka dyan at saluhan mo kami, Pablo. Mamaya ay magpapakita tayo sa lahat. Pagbotohan kung nararapat pa ba ang taksil na tulad mo sa posisyon o dapat ng pag-agawan ng higit na marunong at nakakalamang ang trono. Hindi mahalaga sa akin ang posisyon ko dito. Hanggat pinapalasubas yung alaala na yumaong mga pinuno, hindi niyo makukuha ang respeto ko! Talian niyo siya ng lumad na galing sa mangkukulam na aswang. Hindi pwedeng tumanggi ang isang prinsipe na sila'y maging isa ng kanyang pinakamamahal. Ilabas ang espesyal na fotahe para sa prinsipe! Oo nga pala. Pasensya ka na ha. Makikisalo na kami sa'yo. Gusto ko kasing malasahan ulit ang dugo ng isang babaylan. Hindi. Nagbibiro ka lang, Damiel. Hindi mo kayang gawin to sa akin! Kaya ko! Ito na nga, hindi ba? Kayang-kaya ko! Mula sa pinagtataguan ay tanaw namin kung paanong sapilitang itali si Pablo ng mas malalaking nilalang na mabalahibo din. Pero hindi naman mukhang aso. Mas nakakatakot ang itsura ng mga yon at mukhang mas babagsik. Abot-abot ang kaba ko habang inilalabas ang mga putahing ako mismo ang naghanda sa kusina. Umaasa na sana ay walang maging aberya. Lahat kasi yon may espesyal na pampalasa. Hinalo ko sa dugo ko para hindi sila magduda na hindi ako yon. Pampalasang makakalasod sa sino mang kakain nun. Maliban na lang sa pagkain na nasa plato ni Pablo. Kaya lang sa gulat ko ay pinagpalit ni Damiel ang plato nila ni Pablo. Hindi maaari ito. Pedro, anong gagawin natin? Baka sapilitang ipakain kay Pablo yung mga yun. Wala na tayong magagawa. Kung hindi ang manood na lang, Athena. Pero mamamatay si Pablo. Akala ko ba? Manood ka lang, ate. Hindi ako matatahimik agad. Paano mong ipapahama ko sarili mo at si Kuya Pablo kapag hindi ka nakinig sa akin? Pero Pedro, hindi to kasama sa plano. Hindi lahat ng plano nangyayari kung paano mo gustong matapos. Hindi kita maintindihan. Akala ko ba? Pasensya ka na, prinsipe. Gusto ko kasing matikman kung ano ang espesyal sa babae nito at nagawa mong ipagpalit sa amin. Sa akin ang puso at utak. Sa iyo na ang karne. Ayop ka, Damiel. Papatayin kita kapag nakalaya ako dito. Papatayin kita! Mukhang malusog ka at kaya ng iba. Tatagal pa sana ang buhay na mortal na to kung hindi lang naging malapit sa'yo. Hindi! Athena! Bitawan niyo ako! Pakulan niyo ako dito! Lumaban kayo ng patas, mga demonyo kayo! Sa isang impyerno tayo ng galing, prinsipe. Bakit? Hindi na ba demonyo tingin mo sa sarili mo ngayon? Napakalasa. Sariwang-sariwa talaga. Batang-bata. Anong nangyayari sa akin? Bitawan niyo ako, susunod kayo sa amo niyo! Bitaw! Bitawan niyo ako, sabi eh! Hindi ko alam kung anong nangyayari pero parang nabuhayan ako ng loob nang makita kong itim ang dugong lumalabas sa bibig ni Damiel. Habang hawak niya ang leeg niya at nakaluhod. Senyales kasi yun na nalalaso na ito. Bigla akong napabaling kay Pedro. Kitang-kita ko ang malaking ngisi sa labi niya. Paglabas niya sa pinagtataguan namin ay hindi ako sumunod agad. Nakita ko kung paano mabilis na hinila ni Pedro ang kutsilyo na nasa lamesa. Bago nito nilapitan si Damiel. Sa gulat ko ay bigla niya nalang hinila ang buhok ng halimaw at tangkang gigilitan ito sa leeg nang madakma siya ng isa sa matangkad na nilalang. Umilaw ng kulay lila ang mata ng bata sa sobrang galit. Nagpapalag siya pero bigla na lang siyang ibinato ng nilalang sa dingding. Doon ay hindi na ako nakapagpigil. Napasigaw ako at tuluyang napalabas sa pinagtataguan. Pedro! Diyos ko! Athena! Gumawa ka na ng paraan!
Bilisan mo na! Bago pa nila tayo mamatay lahat! Nang tangka na naman kaming aatakihin ng matatangkad na nilalang, mabilis nang umaksyon si Pablo. Ni hindi ko siya makita sa bilis ng kilos niya. Siguro nga matangkad at malakas ang mga nilalang nakalaban, pero mabilis at maliksing kumilo si Pablo. Sa ilang segundo lang ay bumagsak na ang isa sa kanila, habang yung isa ay kami ang pinuntirya. Naabot kami nito, madiin ang pagkakahawak sa katawan ko, na para bang gusto kong pisakin. Hirap na akong huminga nang bigla na lang lumuwag ang pagkakahawak sa akin. Kasunod nun ay nalaglag ako sa lapag, kasabay ang putol na kamay ng nilalang na yon. Muli kong nilapitan si Pedro na nooy tila hirap na hirap sa paghinga. Binakay ko siya at inilayo sa lugar na yon. Pedro, kumalma ka lang ha. Magiging ayos ang lahat. Tumalikod ka sa akin. Sigurado ako maraming napuntang dugo sa baga mo. Tiisin mo lang itong gagawin ko ha. Sandali lang naman to para makaginhawa ka. Ate! Ang sakit! Ang sakit! Sakit! Shh! Pedro, gagamutin kita. Magiging okay ka na maya-maya. Mariin akong pumikit at umusal ng dasal. Pero hindi ko akalaing mahihirapan akong kumonekta sa mga anito o kahit nasa kalikasan pa. Teka, bakit ganito? Bakit hindi ko sila mahanap? Pedro, sabihin mo nga sa akin, nasan ba ako? Nasa kaharian ka ng mga aswang, ate. Wala ka sa mundo ninyo. Naku, kaya pala ganito. Ay, paano ba ngayon to? Pabayaan mo na ako, ate. Umuwi ka na. Diretsuhin mo lang ang daan na to. Tumaliwa ka. Pagdating mo sa sangang daan, doon mo mahanap ang lagusan. Magdala ka ng panlaban mo. Baka may makasalubong kang mga aswang. Ano ka ba naman, Pedro? Hindi kita iiwan dito dahil may paraan pa naman. Hindi sa ganito natatapos ang kakayahan naming mga babaylan. Pinagpursigihan kong makahanap ng daan para makakonekta sa mundong pinagmulan. Dahil sa naririnig kong paghihirap ng bata, mas tumaas ang espiritual ko. Pagdilat ko ay naramdaman ko ang hindi ganun kalakas na enerhiya sa katawan ko. Alam kong sapat na yon kaya ipinagpatuloy ko lang ang ginagawa. Itinaas ko ng bahagya ang 2 hintuturo mula sa likod ni Pedro. Nagsimula ako taas pababa. At tila may puwersa dong nagdidiin sa balat niya kahit hindi nakalapat ang daliri ko. Nang marating ko ang gitnang bahagi ng likuran niya, doon ako pumuwersa ng husto. Kasunod nun ay ang pagsuka ni Pedro ng mga dugo at paghabol niya sa kanyang hininga. Hinimatay pa siya matapos yon. Athena, kamusta siya? Ikaw, kamusta? Pablo? Ayos lang ako. Pero si Pedro, hindi ako sigurado kung ayos na siya. Ang buong akala ko, wala ka ni. Mabuti nagpakita ka kaagad. Kasi baka nawala na ako ng tuluyan sa katinoan kung hindi kita nakita kaagad kanina. Patawarin mo ko, Pablo. Nung nakita ko yung sulat mo, alam mo hindi ka lang basta umalis. At kung umalis ka man, hindi ako hihinto para hanapin ka. Hindi kita susukuan, Athena. Umuwi na tayo, Pablo. Umuwi na tayo sa bahay natin. Oo, umuwi na tayo. Isama natin siya dahil kapatid ko na din siya. Hindi ko alam kung magkakilala na kayong dalawa. Tara na. Habang may oras pa, ako na bahala sa kanya. Huwag kang bibitaw sa akin, ha? Lahat ng hirap, sakit at pagod ay tuluyang nawala nang makasama ko na sila paalis sa lugar na yon. Nang makauwi na kami ay agad kong pinasundo kay Abner ang kaibigan kong albularyo, si Tandang Kanor. Siya na ang nagpatuloy ng panggagamot kay Pedro dahil sobra akong nanghina pagbalik sa mundong ito. Ano man ang maklaseng pakiusap yan, Athena? Tao ang ginagamot ko at hindi lahi ng aswan. Pero Mang Kanor, bata lang naman ho si Pedro eh.
At sigurado ako kung papipiliin siya, hindi niya din gugustuhin maging aswang. Maawa na po kayo sa kanya oh. Kung kaya ko nga lang, ako na ho ang gagawa niyan eh. Hindi mo nakakayanin. Abay, kulang na kulang ang dugo mo. Ikamamatay mo na kung pipilitin mo pa. Eh kaya nga po nakikiusap na ako sa inyo. Kahit ngayon lang, Mang Kanor. Ay, nako. Hindi sana ako magkamali sa gagawin kong ito, Iha. Abay, kung hindi ka lang malapit sa puso ko hindi kita pagbibigyan sa kagustuhan mong yan. Abay, bakit naman hindi? Ganyan ka ba kawalang puso kahit sa bata, ha? Kaya pala walang may gusto na kasama ka sa buhay eh. Ay, naku, dumali ka na namang matanda ka. Abay, pagtimpla mo na nga lang ako ng kape kaysa magdadadakdak ka dyan. Wala ka namang alam kasi. Abay, ano pa nga ba? At saka, akala mo naman kung sino ka makautos. Abay, bakit babae ng pula matanda yan, Athena? Mukhang walang gagawing matino yan Kaya talaga, Mang Kanor, mabait po at masipag yan si Lola Fati. Para siyang tulad nyo, hindi rin napapagod. May kung gano'n bakit mukhang pagod ang mukha nun kapag kaharap ako? Bay, buti na lang sana kung noo lang ang kumukulubot sa kanya kapag sumisimangot siya. Kaya bay, hindi naman. Buong mukha ka mo. Hoy, naririnig kitang damuho ka. Eto ng kape mo, oh. Magpakasaya ka dyan. Ay, nako, kahit papalo'y masunurin ka pa rin, mabuti Limpit naman. Bakit ganito ang lasa nito? Patangala! Abe, bakit? Asukal ba ang nilalagay mo sa kape mo? Akala ko kasi asin Maganda naman niyang asin. Pantanggal sa masasamang ugali na meron ka. Ikaw ang magtimpla ng kape mo. Abe, wala kang katulong dito. Isa sa mga paborito kong araw ay yung magkasama silang dalawa. Sila lang kasi yung naririnig kong nag-aaway na hindi nakakarindi. Bagkos ay nakakatuwa pa. Natapos din naman sila nang magpatuloy na si Mang Kanor sa paggagamot kay Pedro. Ang akala ko ay matatapos na doon ang laban namin sa mga masasamang kalahi ng magkuya. Hindi rin naman namin pinag-usapan pa ni Pablo ang tungkol doon. Dahil nagpapalakas nga ako, ramdam ko na mas gusto niyang mag-focus muna ako sa sarili ko kesa naman sa ma-stress. Gustong-gusto kong itanong kung napatay niya ba si Damiel. Kung tapos na ba at malaya na silang magkapatid. Pero hindi ko mahanap ang tamang salita para itanong yun sa kanya. Oh, kumusta ka na? Maayos na yung kulay mo Oo, ayos na yung pakiramdam ko. Pero ikaw, pansin ko, lagi kang tahimik. Athena, mahal kita. Ha? Mahal kita. Mahal na mahal. Pero Pablo... Gusto ko lang sabihin, hindi ko kasi alam kung paano magtapat Hindi ko inihiling na mahalin mo din ako. Gusto ko lang sabihin yung nararamdaman ko. Kasi ang akala ko, normal lang to dahil gusto kitang protektahan. Pero habang tumatagal, mas tumitindi pa lalo. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Alam ko may sama ka ng loob sa akin dahil sa nangyari sa lola mo. Nagkakamali ka, Pablo. Noon pa man alam kong ikaw na ang may gawa nun. Pero alam ko na hindi mo yun ginusto. Alam ko o sinabi ng lola sa'yo ng gabing yun bago mo siya pinatay. Ang totoo, nagpapasalamat ako dahil hindi mo ko pinabayaan sa kabila ng lahat. Kulang pa nga yun sa nagawa ko sa'yo kung pwede lang, buong buhay ko ibibigay ko sa'yo. Pwede naman Magkakasama naman tayo habang buhay, di ba? Hindi ka pwedeng mawala o kahit iwan lang ako. Kailangan mo akong bayaran. Hindi ako makakalimot, Athena. Nang yakapin niya ako ay payapa akong isinandal ang ulo ko sa balikat niya. Kontentong-kontento ang pakiramdam ko noon. Wala na akong hihilingin pa kung hindi ang makasama sila habang buhay. Sila na ang pamilya ko. Hindi ko man masabi ng personal sa kanya. Alam kong ramdam niya at alam niyang parehas kami ng nararamdaman sa isa't isa. Athena! Athena, gising! Abner? Bakit? Kaya mo na bang maglakad? Oo. Bakit ba?
Halika na, bilisan mo! Teka nga lang, Abner. Ano ba nangyayari? Sa daan ko na ipapaliwanag. Basta ang importante, makaalis na tayo dito ngayon. Nasa si Lola Fati at saka si Pedro. Nauna na silang pumunta sa bahay ni Mang Kanor. Doon, kahit papano, ligtas tayo laban sa mga aswang na paparating. Aswang na paparating? Teka, anong ibig mong sabihin? Huwag kang mag-alala. Nasa lagusan na si Pablo at nagbabantay. Nangako siyang hindi hayaang makatawid ang mga kalahi niya at makapanggulo pa dito. Hindi! Kailangan niya ng tulong! Wala tayong may tutulong sa kanila, Athena. Labanan niyo ng aswang sa aswang. Tao lang tayo. Nilalang mo ba yung lahi ko? Kung naduduwag ka, pwes ako hindi. Bitawan mo ako! Kailangan ko silang puntahan at tulungan. Athena, patawad. Anong ginagawa mo? Hindi ko inaasahan ang ginawang yun ni Abner. Sa isang saglit lang ay nawalan ako ng malay tao dahil sa matapang na gamot na naamoy ko. Nang magising ako ay mahilo-hilo pa din ako. Nag-iisa ako sa kwartong madilim at halos doble pa ang paningin ko. Pero pinilit kong tumayo. Akma sana akong lalabas nang marinig ko ang mahihinang usapan mula sa labas. Nag-aalala ako sa mangyayari sa batang yan. Bakit naman kasi ganun ang naging desisyon ni Pablo eh? Abay, hindi patas yun. Pero isipin mo din, may punto naman siya, hindi ba? Sabihin na nating nagmamahalan nga sila. Pero marami naman ang masasaktan at madadamay. Sa palagay mo ba ay magiging masaya at payapa ang pagsasama nila? Hindi ho, kasi magsasara ang lagusan hanggat may tulad niya dito sa mundo natin. Tuluyan niya lang yung masasara kapag nandun na siya sa mundo nila. Napakakomplikado talaga ng pag-ibig, ano? Ay, nako. Kawawa naman si Athena. Bay, wala siyang kamalay-malay na mag-iisa na naman siya. Hindi naman ho siya mag-isa, Mang Kanor. Nandito naman tayo, hindi ba? Ay, naroon na tayo. Pero aminin niyo ba o hindi? Iba pa rin lalo na sa kanya kapag nandito yung magkapatid, hindi ba? Sa mga narinig ko ay parang gusto ko na lang himatayin ulit. Hindi ako makahinga nun. Sandali akong nawala sa sarili. At hindi ko alam kung paano kikilos at paano mag-iisip. Patuloy lang sa paglandas ang luha sa mga mata ko nang humangin ng malakas. Nakita ko ang malaking bintana sa kwartong yon. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang sariling tumatakbo at binabaybay ang masukal na daan papunta sa lagusan kung saan kami lumabas nung nakaraan. Hindi ako papayag na basta niya na lang akong iwan ng ganun lang. Wala man lang paliwanag. Ni hindi nagpaalam samantalang nangako siyang hindi niya ako iiwan. Pagdating ko sa bukana ng masikip na kuweba ay papasok na sana ako. Nang biglang may humawak sa buhok ko at hinagis ako. Napaigik ako nang tumama ang likod ko sa matigas na bagay. Ikaw na naman! Bilib din ako sa tapang mo, ha? Ilan ba ang buhay mo, ha? Diba? 10! Hindi ako namamatay, Damiel! At ako magsisilbing bangungot mo habang nabubuhay ka! Kung ganun, araw-araw kitang papatayin! Halika dito! Aray! Bitawan mo ako! Pablo! Pablo, kung nandyan ka, magpakita ka sa akin! Sumigaw ka hanggat gusto mo. Talagang umakit ka pa dito, ha? Sinusundan mo pa rin ang inutil na yun? Wala na siya! Bibitayin na sa harapan ng mga kalahi namin. Gusto mo ba siyang samahan, ha? Pues, sumama ka! Binitbit niya ako at akmang ipapasok sa kuweba nang bigla naman kaming tumalisik palabas. Humagis ako sa ere pero bago ako bumagsak, may sumambot na sa akin. Mabalahibo ang katawan niya at may aromang pamilyar na sa akin. Nang matitigan ko ang mga mata niya, alam kong si Pablo na yon. Marahan niya akong ibinaba sa kahinarap si Damiel. Paano? Imposible! Hindi ka makakatakas doon! Sino nagsabi sa'yo na tumakas ako? Ano ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, ganito! Nagsimula silang maglaban sa harapan ko. Tila mababagsik na asong galit na galit sa isa't isa. Nakakapagtakang may kakaibang kilos at lakas si Pablo noon. Bagay na pansin kong ipinagtaka din ni Damiel.
Sinasabi ko na nga ba, humingi ka ng tulong sa tao. Hindi ka ba nahihiya na mababang unid pa sa'yo ang hinihingian mo na tulong? Kahit kailan, nakakahiya ka sa lahi natin. Mas nakakaya sa lahi natin ang may tulad mo, Damiel! Maayos at payapa ang buhay noon bago ka naupo sa trono. Ngayon, wawasakin natin ang paghahari-harian mo! Hindi ka pa rin nagigising sa katotohanan! Ano ba? Teka! Anong ginagawa niyo? Bintawan niyo nga ako! Napatakip ako ng bibig nang mula sa likuran ni Damiel. Lumabas ang mga malalaking nilalang. Dinakma nila si Damiel na nooy hindi na nakalaban dahil pinagkaisa na. Tatlo sila noon na naghati-hati sa paghawak sa bawat parte ng katawan ni Damiel. Isa sa dalawang kamay, isa sa dalawang paa, at isa din ang may hawak ng ulo. Nang bigla na lang silang naghataka na para bang mga gutom na nag-aagawan, hanggang sa tila laruan lang na nagkalasog-lasog ang katawan ni Damiel. Athena, okay ka lang ba? Meron ba masakit sa'yo? Halika, iatid na kita. Hindi maganda nandito ka. Malalim na yung gabi. Ayoko! Hindi ako uuwi! Sasama ako sa'yo! Shh! Ako nang bahala doon. Iuwi na kita. Doon na tayo mag-usap. Mag-usap na tayo ngayon pa lang, Pablo. Ano ba plano mong gawin sa akin? Layasan ako at hindi na balikan? Hindi ganun. Ayoko lang na mapahamak ka. Pati yung mga naninirahan dito. Hindi ko pwedeng pabayaan yung lagusan. Sana maintindihan mo. Pero kung ganun, bakit ka nangako sa akin ng habang buhay? Athena, habang buhay kitang mamahalin. Madaya ka, Pablo! Sobrang daya mo! Hindi ko na malayang naiuwi niya na pala ako sa bahay. Masama ang loob ko at halos hindi ko na siya kinakausap. Pasalamat na lang ako dahil nirespeto din ni Pablo ang katahimikang kailangan ko. Paglabas niya ng bahay, inakala kong umalis na siya. Doon pa lang ako nagsimulang umiyak ng malakas. Hinayaan ko ang sarili ko hanggang sa mapagod ako at makatulog na. Naalimpungatan naman ako sa malalakas na kidlat at kulog. Saka ako na malayang malakas pala ang ulan sa labas. Nakabalot ako ng kumot at akma akong iikot nang maramdaman ko ang brasong nakaikot sa bewang ko. May katawang nakayakap sa akin. Pablo? Akala ko hindi ka na babalik. Hindi ako makalis habang may sama ka ng loob sa akin, Athena eh. Ayusin natin to. Si Pedro ba? Maayos na ba yung kalagayan niya? Oo, maayos na siya sa kaharian. At kasama niya dun yung tunay niyang pamilya. Ikaw, magiging maayos ka ba dun kahit wala yung pamilya mo? Yun na nga yung pinakamalungkot na bahagi ng buhay ko, Athena eh. Pero para sa katahimikan ng kanya-kanya natin mundo, kailangan ko manatili doon. At isa rin ng tuluyan yung lagusan na yun. Hindi na ba kita makikita kahit kailan? Ang totoo niya, Athena, walang ibang paraan para makabalik pa dito. Pero Pablo... Tahan na, Athena. Alam mo ba kung gaano kabigat yung bawat luha mo? Araw-araw kong kakailanganin pagurin yung sarili ko doon para mabawasan yung pag-iisip ko tungkol sa iyo. Kaya mangako ka sa akin na magiging maayos yung buhay mo pag alis ko dito. Siraulo ka ba? Magtatapat ka ng pag-ibig mo sa akin tapos iiwan mo ko? Sinong babae ang magiging maayos pagkatapos nun? Alam ko matapang ka, Athena. Kayanin mo ah. Pwede bang hindi ko kayanin? Eto nga buhay pa din ako. Ibig sabihin, kailangan kong magpatuloy. Hanggang mag-umaga ay nakayakap lang ako sa kanya. Yun ang unang pagkakataon na nagtabi kami sa higaan. Pero hindi niya sinamantala ang kalungkutan ko. Katwiran niya ay hindi niya yun magagawa sa akin. Lalo pa at iiwan niya din ako. Hindi daw siya karapat-dapat pagkatiwalaan ng kalinisan ko. Lalo lang ako nalungkot. Siya na marahil ang tamang nilalang para sa akin. Hindi man siya matatawag na tao. Mas busilak pa ang puso niya kumpara sa iba.
Sa dami ng nanliligaw sa akin, ni isa sa kanila ay walang nakakuha ng atensyon ko. Pinangako ko sa sarili na kung hindi rin lang si Pablo, tatanda na lang akong mag-isa. Hindi madali ang unang mga buwan, pero nag-focus ako sa pangkabuhayan namin sa palengke. Hanggang sa hindi ko namalayan, 10 taon na ang matuling lumipas. Tignan mo nga naman tong si Lola Fati at Mang Kanor. Dinaig pa ang mga binata't dalaga sa park kung magkulitan. Ay, naniniwala na talaga akong nakakapagpahaba ng buhay ang pag-ibig. Eh di dapat pala kabahan ka na ngayon pa lang. Ha? Anong sinasabi mo? Eh kasi baka 40 ka pa lang, mamatay ka na eh. Wala ka bang balak mag-asawa? Huwag nga akong tinatanong mo yan. Sinabi ko na noon pa, di ba? Ayoko ng responsibilidad. Mukha nga eh. Pero ako, tingnan mo ko. Napalaki mo naman ako ng tama, di ba? Si Lola Fati, palagay mo ba hindi mo siya responsibilidad? Ano? Teka, oo nga no. Tapos wala man lang ako napala. Ang unfair ng buhay. Mag-asawa ka na kasi para hindi naman masayang yung lahi mo. Kapag nag-asawa ka na lang. Huwag mo na nga akong idamay dyan. Huwag mo din ako utusan. Bunganga niyo pa lang ni Lola Fati, kotang-kota na ako. Magdadagdag pa ako ng isa pa. Di pa ako nababaliw, no? Abay, huwag mo rin akong utusan. Bunganga nyo pa lang ni Lola Fati, kotang-kota na ako eh. Magdadagdag pa ba ako ng isa pa? Di pa ako nababaliw, no? Naiiling kong tinapos ang hugasin at dumiretso na sa banyo para maligo. Araw ng linggo noon, kaya kailangan ay maaga ako sa palengke. Gaya ng inaasahan ay naging maganda naman ang benta ko ng araw na yon. Pagod na pagod nga lang ako nung umuwi. 3:00 ng hapon noon, tahimik sa buong bahay. Sa isip ko ay nanonood sila o kung hindi man ay natutulog. Sa sala pa lang, bumungad na sa akin ng napakagandang bulaklak na nakalagay sa boteng may tubig. Nilapitan ko yun at hinaplos. Isa kasi ang sunflower sa paborito kong bulaklak. Pero ni isa sa mga manliligaw ko, wala namang nagbibigay ng ganun sa akin. Kaya nagtaka talaga ako kung kanino yun galing. Abner? Lola Fati? Bakit naman iniwan yung bukas tong TV? Eh talaga oh. Tsaka ano na naman to? Abner? Ano naman ba tong mga nasa kahon? Tumanggap ka na naman ba ng bigay ng mga mokong na yun? Di ba sinabi ko na wag mo nang tatanggapin? Ay naku, saan ba kasi yun? Abner! Ay, kapagbihis na nga muna. Init dito eh. Ay, Diyos ko! Sino to? Hoy! Hoy, ikaw lalaki! Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko, ha? Mula sa pintuan ay natanawan ko ang nakatalikod na lalaki. Nasa kwarto ko siya at nakaharap sa bintana ko. Nakapamulsa ang 2 kamay at parang hindi ako naririnig. Bago tumuloy ay inabot ko na ang baseball bat na nasa gilid lang ng pintuan. Kung magnanakaw man yon, siguradong tapos siya sa akin. Akma ko nang ihahampas ang bitbit ko nang humarap siya sa akin. Parang biglang nawalan ng lakas ang mga kamay ko nang makilala ko kung sino yon. Kasabay ng pagkalaglag ng baseball bat sa lapag ay ang pagkalaglag din ng pangako. Athena, kamusta ka na? Pablo? Ikaw nga ba yan? Hindi ba ako nananaginip lang? Nandito ka ba talaga? Nandito na nga ako, di ba? Hindi na ako alis pa. Yun eh, kung may babalikan pa ako. Ha? Paano yung kaharian nyo? Hindi ka na ba kailangan doon? Hindi ka na ba magpapabalik-balik doon? Hindi ka pa din talaga nagbabago. Kailangan ko lang makasiguro. Yung huling beses kasi na sumugal ako, natalo ako sa huli. Si Pedro na yung namamahala sa kaharian. Ang totoo niyan, nakaraang taon pa yun eh. Tsaka kinailangan kong paamuhin yung mahusay namang kukulam sa kaharian para bigyan ako ng orasyon. Aswang pa din ako pero hindi ako nagbabago anyo. At tsaka hindi na ako babalik doon dahil sarado na yung lagusan. Yung mga kahon pala sa labas, padala yun ni Pedro. Regalo niya sa'yo.
Talaga? Ngayon ba? Pwede mo na ba akong sagutin? Ibabalikan pa ba ako? Sira ulo ka ba? Oo naman. Ikaw lang kaya ang lalaking gugustuhin kong makasama sa buhay. Ikaw lang at wala nang iba. Salamat nga at bumalik ka eh. Nang muling maglapat ang mga labi namin ay bigla na lang may ingay na umalingaw-ngaw sa likuran namin. Sina Lola Fati, Mang Kanor at Abner pala yun. May kanya-kanyang hawak na takip ng kalderong pinag-uumpog nila kasabay ang sigawan. Sa ngayon ay masasabi kong karapat-dapat ang naging paghihintay ko kay Pablo. Hindi man kami biniyayaan ng anak. Hindi naging hadlang yon para hindi kami maging masaya at makontento sa bawat araw. Sina Lola Fati at Mang Kanor, magkasunod na namatay noon pang 1999. Habang si Abner naman, binawian na din ang buhay noong 2021 dahil na rin sa karamdaman. Maraming salamat sa pagbibigay ng buhay sa aking natatanging kwento, Miss Clar. Ramdam ko na mahaba pa ang ilalagi namin ni Pablo dito sa mundo. Hiling ko na sana, sa mga nalalabing taon na yon, isa kayo sa makasama namin sa araw-araw naming buhay. Muli ay maraming salamat po ulit, Miss Clar.